Ang himagsikan sa loob ng 72 oras. Paano binago ng Pilipinas ang pananaw ng hari ng Espanya? Mga ginoo at ginang, isang balita ang yumanig sa buong Europa. Sa isang biglaang press conference, ginulat ng hari ng Espanya ang buong mundo sa kanyang pahayag, ang Pilipinas ang gurong dapat nating tularan. Masyado tayong naging mayabang. Ano ang naganap para magbitiw ng ganito katapang na salita ang isa sa pinakamatatandang monarkiya sa Europa? Nagsimula ang lahat 4 na araw na ang nakalipas sa isang insidente sa Ninoy Aquino International Airport. Ang pribadong eroplano ng maharlikang pamilya ng Espanya ay nagkaroon ng depekto sa makina kaya't napilitan itong mag-emergency landing sa lupain ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ang unang reaksyon ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ay, sa maliit na islang iyon sa Asya, kaya ba nila tayong asikasuhin ng maayos? Subalit, pagkatapos ng 72 oras, ang kanilang pananaw ay nagbago ng 180 degrees. Dumagsa ang mga mamamahayag mula sa BBC, Reuters, Agence France-Presse at iba pang malalaking media outlet sa NAIA. Nagpatawag din ng mga biglaang pagpupulong ang mga pinuno ng estado sa Europa. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang hepe ng seguridad ng maharlikang pamilya ng Espanya. Sa loob ng 25 taon na paglilingkod sa kanyang kamahalan, ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganito kalaking pagkabigla. Ngayon, pakinggan ninyo mismo ang hindi kapanipaniwalang kuwentong ito bago magsimula. Mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe. Malaking tulong ito upang maibahagi ko pa ang mas maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw sa lahat. Ako si Carlos Martinez, hepe ng seguridad ng maharlikang pamilya ng Espanya. Sa loob ng 25 taon ng paglilingkod sa kanyang kamahalan, nalibot ko na ang buong Europa, maging ang gitnang silangan at Amerika. Naranasan ko na ang iba't ibang paraan ng pagtanggap ng mga bansa at natunghayan ko na ang mga pinakamagagandang paliparan at hotel sa mundo. Ngunit ang nasaksihan ko noong araw na iyon sa Ninoy Aquino International Airport ay tuluyang bumago sa 25 taon ng aking propesyon. Nagsimula ang insidente sa aming pag-alis mula sa Madrid patungong Maynila sakay ng pribadong eroplano ng maharlikang pamilya. Ito ay isang opisyal na pagbisita kasama ang kanyang kamahalan ang hari, ang reyna at 6 na tagapayo ng kaharian. Nakatakda na ang isang state dinner kasama ang Pangulo ng Pilipinas at lahat ng itineraryo ay maayos ng naisaplano. Habang binabagtas namin ang himpapawid sa ibabaw ng West Philippine Sea, malapit sa katimugan ng Pilipinas, biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang eroplano. Nagulat ang kapitan ng isang emergency situation, isang malubhang problema sa hydraulic system. Kailangan naming lumapag kaagad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit ay ang NAIA sa Maynila, mga 40 minuto ang layo. Ang pagpapatuloy sa aming orihinal na destinasyon sa Maynila ay aabutin pa ng mahigit 1 oras, habang ang pagbalik sa Hong Kong ay mas malayo. Dahil sa kalagayan ng eroplano, ang NAIA ang tanging pagpipilian. Nang iulat ko ang sitwasyon sa kanyang kamahalan, naging seryoso ang kanyang mukha. Isang tagapayo ng kaharian ang hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Ganoon ang kanilang impresyon sa Pilipinas, isang maliit na islang bansa sa Asya na kilala sa mga magagandang dalampasigan o sa mga boksingero, ngunit hindi isang lugar na karapat-dapat bisitahin ng isang maharlikang pamilya mula sa Europa. Ngunit wala kaming pagpipilian. Kaligtasan ang una. Bago pa man kami lumapag, nagsimula na ang mga kagilagilalas na pangyayari. Ang boses na nagmula sa control tower ng NAIA ay nasa perpektong Espanyol. Sa Europa, karaniwan ang paggamit ng Ingles, ngunit ang marinig ang wikang Espanyol sa isang paliparan sa Asya na may tamang punto at accent ng Castilian ay hindi kapanipaniwala. Ang proseso ng emergency landing ay napakabilis. Agad na nilinis ang runway at nakahanda na ang mga bumbero at ambulansya. Ang paglapag ay napakakinis. Hindi mo aakalaing ito ay isang emergency landing dahil sa problema sa hydraulics. Nang magbukas ang pinto at lumabas kami sa jet bridge, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Sa pasukan ng jet bridge, nakahanay ang mahigit 15 na kawani na nakasuot ng malinis na business suit, magalang na yumuyuko. Binati nila kami sa matatas na Espanyol.
Isang Pilipino na nasa pinakaharap ang nagpakilala sa perpektong Espanyol. Siya raw ang pinuno ng Special VIP Reception Team ng NAIA at nagsilbi bilang isang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang pananalita ay katulad ng isang taal na taga Madrid, maging ang paggamit niya ng mga formal na salita ay walang kamali-mali. May inihanda silang espesyal na serbisyo para sa kanyang kamahalan, isang marangyang wheelchair na may nakaukit na sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Paano nila ito naihanda, gayong biglaan ang aming pagdating? Ito ay isang malaking palaisipan. Ang mga sorpresa ay hindi natapos doon. Bawat miyembro ng maharlikang pamilya ay binigyan ng ilan sa mga pinakakilalang inumin at merienda ng Pilipinas, malamig na kalamansi juice at malambot na ensaymada. Ang kakayahan nilang ihanda ang mga ito sa napakaikling panahon ay kahanga-hanga. Habang dumadaan kami sa VIP lane, tuloy-tuloy ang mga sorpresa. Sa mga dingding ng pasilyo, nakasabit ang mga dekalidad na replika ng mga obra maestrang Espanyol, mga gawa ni Velázquez, Goya at Picasso. Hindi ko alam kung palagi ba itong nakadisplay o sadyang pinalitan para sa amin. Ang immigration check ay mas mabilis pa. Ginanap ito sa isang hiwalay na VIP area. Magalang kaming ginabayan ng mga opisyal sa wikang Espanyol. Ang pag-check ng pasaporte ay wala pang 2 minuto. Mas mabilis pa kaysa sa Madrid Barajas Airport. Noon, nakatanggap kami ng isang hindi inaasahang alok. Isang medical team na nakaantabay ang nagmungkahing sumailalim kami sa isang health check. Anila, dahil sa emergency landing, maaaring natakot kami at gusto nilang siguraduhin na walang sinuman sa amin ang nakaranas ng anumang masamang epekto. Ito ay isang antas ng pag-aalaga na hindi ko pa naranasan saan man sa Europa. Ang aming mga bagahe ay maayos nang nakahanda. Bawat maleta ay may nakasabit na pangalan ng may-ari na maingat na isinulat sa Espanyol at Ingles. Nakaimprenta rin sa tag ang sagisag ng maharlikang pamilya ng Espanya. Hindi ko alam kung sino at kailan ito ginawa. Nagrekomenda pa ng hotel ang pinuno ng reception team. Aniya, may ilang hotel sa Maynila na may mga suite na eksklusibong inihanda para sa mga maharlikang pamilya ng Europa, may mga staff na marunong mag-Espanyol at may hiwalay na kusina para sa Spanish cuisine. Paliwanag niya, madalas daw gamitin ito ng mga dignitaryo mula sa Europa. Paglabas namin ng airport, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Isang hanay ng mga sasakyang Maybach, kapareho ng antas na ginagamit sa palasyo ng Madrid, ang nakaparada. Bawat driver ay nakasuot ng suit at puting guwantes. Sa loob ng sasakyan, may mga nakahandang kopya ng mga pahayagang Espanyol tulad ng El País at ang sports news na marka mula sa araw na iyon, kasama ang malamig na sariwang fruit juice. Hindi namin ito hiniling. Sabi ng team leader, nakatanggap sila ng agarang abiso mula sa Embahada ng Espanya at laging handa ang Pilipinas na ibigay ang lahat para sa kanilang mga bisita. Ang maihanda ang lahat ng ito sa loob lamang ng 40 minuto mula nang matanggap ang abiso ng emergency landing ay talagang hindi ka panipaniwala. Habang umaandar ang sasakyan sa Skyway, unang nagsalita ang kanyang kamahalan. Ang tanawin sa labas ng bintana ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Walang katapusang hanay ng mga nagtataasang gusali, isang maayos na 6-lane expressway at naglalakihang mga sasakyan. Ang nasa aming harapan ay isang infrastruktura na hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona at marahil ay mas nakahihigit pa. Sa magkabilang gilid ng expressway, nagtataasan ang mga gusaling apartment na may higit sa 30 palapag, hindi lang isa o dalawa, kundi 12-dosenang tila walang katapusan. Ang mga skyscraper na sa Espanya ay makikita lamang sa sentro ng Madrid ay karaniwang tanawin lamang dito sa mga residential area. Pagtawid namin sa Ilog Pasig, lahat kami ay napatahimik. Ang tanawin ng gabi sa Maynila ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw mula sa magkabilang pampang ay tila walang hanggan. Ang mga tulay na tumatawid sa ilog ay pinalamutian ng makukulay na ilaw. 5 tulay ang aming natanaw. Isang tagapayo ng kaharian ang bumulong, paano nakapagtayo ng ganitong syudad ang isang islang walang likas na yaman? Pareho kami ng tanong. Ang Espanya ay isang makapangyarihang bansa sa Europa na minsan nang namuno sa mundo. Ngunit ang maliit na islang ito sa Asia na aming minaliit ay ganito pala. Pagpasok namin sa Bonifacio Global City, BGC, mas lalo kaming namangha.
Ang kumpol ng mga skyscraper na pinangungunahan ng Grand Hyatt at Shangri-La at the Fort ay nagpapaalala sa amin ng Manhattan sa New York. Kahit pasado 9:00 na ng gabi, ang mga kalsada ay maliwanag na parang araw. Bukas ang mga tindahan at puno ng tao ang mga lansangan. Ang mas nakakagulat ay ang mga taong naglalakad. May mga babaeng mag-isang naglalakad ng walang anumang bakas ng pag-aalala. Sa Madrid, ang paglalakad ng isang babae ng mag-isa sa gabi ay isang bagay na dapat pag-ingatan, ngunit dito, ito ay napakanatural. Bawat kanto ay may 24 oras na convenience store. Ayon sa team leader, may higit sa 13,000 convenience store sa Pilipinas. Kahit 3:00 ng madaling araw, makakabili ka ng kailangan mo, makakapagbayad ng bills, at makakapagpadala ng pakete. Isang maliit na tindahan na nagsisilbing bangko at post office. Pagdating sa hotel, muli kaming namangha. Ang karangyaan ng lobby ay hindi nalalayo sa Hotel Ritz sa Madrid at may higit sa 10 kawani na matatas mag-Espanyol. May mga nagmula sa Latin America at mayroon ding mga taga-Espanya. Binati kami ng general manager sa perpektong Espanyol. Isa raw siyang taga-Barcelona na nagtatrabaho sa Pilipinas sa loob ng 12 taon. Nang malaman naming libo-libo ang populasyon ng mga nagsasalita ng Espanyol sa Pilipinas, lahat kami ay nagulat. Mayroon palang malalim na ugnayan na hindi namin alam. Habang ginagabayan kami patungo sa Royal Suite, patuloy kaming nakakarinig ng mga nakakagulat na katotohanan. Ang Pilipinas ay isang mahalagang ekonomiya sa mundo. Ang mga inhinyerong Pilipino ay may malaking papel sa pagtatayo ng mga malalaking proyekto sa maraming bansa. Pagpasok sa silid, lahat kami ay napahanga. Ang tanawin ng Maynila mula sa ika-60 palapag ay pambihira. Sa labas ng bintana, isang karagatan ng ilaw ang nakalatag. Ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubuo ng mga linya na parang ilog. Ito ay isang nakalululang tanawin, ibang-iba sa gabi ng Paris o London. Tumayo ang kanyang kamahalan sa tabi ng bintana at matagal na tumitig. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ang lugar na ito ay tunay na kahanga-hanga." Nang dumating ang aming hapunan sa pamamagitan ng room service, ang huling sorpresa ay naghihintay. Ito ay perpektong lutuing Espanyol mula sa jamon Iberico, paella hanggang sa gazpacho. Ang lasa ay maihahambing sa isang Michelin-starred restaurant sa Barcelona. Ipinaliwanag ng chef na siya ay isang taga-Seville na nagtatrabaho sa Pilipinas sa loob ng 15 taon. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lahat ng nasaksihan ko sa loob ng ilang oras ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang mga kawaning marunong mag-Espanyol, ang kahanga-hangang infrastruktura ng lungsod, at higit sa lahat, ang masusing pag-aalaga sa mga bisita. Sa loob ng 25 taon, nalibot ko na ang mundo at naranasan ang hindi mabilang na pagtanggap, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito, at ito ay simula pa lamang. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sa restaurant ng hotel, natanaw namin ang mga propesyonal na papasok sa trabaho. 7:00 pa lang ng umaga, ngunit abala na ang mga lansangan. Mga naka-business suit na nagmamadaling naglalakad patungo sa istasyon ng tren, mga estudyanteng may mabibigat na bag na papasok sa eskwela. Isang tagapayo ng kaharian ang nagsabi, "Mukhang mula pa madaling araw ay gising na ang mga taong iyan." Ipinaliwanag ng general manager na karamihan sa mga empleyado sa Pilipinas ay nagsisimulang magtrabaho bago mag-8:00 ng umaga at mas maaga pa ang mga estudyante. Bandang 10:00 ng umaga, ipinahayag ng kanyang kamahalan ang kanyang pagnanais na libutin ang lungsod. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang Pilipinas, ngunit nang matanggap namin ang abiso na aabuti ng 2 araw ang pag-aayos ng eroplano, napilitan kaming manatili sa Maynila. Bumisita kami sa isang malaking shopping center sa BGC, sinasabing isa ito sa mga pinaka-iconic na landmark sa Asia. Pagpasok namin, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad. Ang pinaka-nakamamangha ay ang isang 24 oras na bookstore sa loob nito, sa nagtataasang mga estante. Libu-libong libro ang nakahanay. Kahit nasa loob ng isang mall, ang itsura nito ay parang isang sinaunang library sa Europa. Daan-daang tao ang tahimik na nagbabasa mula sa mga estudyante, propesyonal hanggang sa mga nakatatanda.
Matagal na tinitigan ng kanyang kamahalan ang tanawin. Ang mga seryosong mukha ng mga nagbabasa, ang tahimik, ngunit masiglang kapaligiran. Ito ay isang tanawin na hindi ko pa nakita sa anumang library sa Madrid. Naglakad ako sa pagitan ng mga estante at tiningnan ang mga pamagat. Karamihan ay mga profesional na libro, medisina, engineering, business. Mas marami ang mga praktikal na libro kaysa sa mga nobela. Isang batang profesional ang nagbabasa ng isang business book sa Ingles. Isang mukhang estudyante naman ang may bukas na libro tungkol sa urban design habang may tinatype sa kanyang laptop. Ipinaliwanag ng aming tour guide na napakalakas ng kultura ng pagbabasa sa Pilipinas. Mataas ang average na bilang ng libro na binabasa bawat tao taon-taon, lalo na ang mga libro tungkol sa self-development at propesyon. Nananghalian kami sa isang modernong restaurant ng pagkaing Pilipino na may Michelin star. Sinabi ng restaurant na naghanda sila ng isang espesyal na tasting menu para sa maharlikang pamilya. Sunod-sunod na inihain ang mga modernong bersyon ng tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang unang putahe ay isang napakasarap na deconstructed na sinigang. Ang perpektong balanse ng asim at linamnam ay mas Pino kaysa sa anumang pagkaing Asyano na natikman namin sa Europa. Lumabas ang head chef para magpaliwanag. Bagamat nagtapos siya sa isang sikat na culinary school sa Paris, nabighani raw siya sa pagkaing Pilipino kaya't nanirahan na siya rito. Aniya, ang lutuing Pilipino ay isang sining ng tamang init at sariwang sangkap. Ang pagpapakulo pa lang daw ng sabaw para sa beef pares ay nangangailangan ng dose-dosenang sangkap at teknik. Habang kumakain, isa na namang sorpresa ang dala ng tanawin sa labas. Kahit oras ng tanghalian, abala ang mga restaurant. Mga empleyado na mabilis kumain para makabalik sa opisina. Walang tigil na pag-ikot ng mga food delivery motorcycle. Nakakita pa kami ng isang robot na nagde-deliver ng pagkain. Ano ang robot na iyon? Tanong ng isang tagapayo. Sumagot ang guide, iyan po ay isang delivery robot. Kamakailan lang ay naging komersyal na ito at makikita sa iba't ibang lugar sa Maynila. Kusa itong gumagalaw sa bangketa, nakakakilala ng traffic lights, at umiiwas sa mga tao. Noong hapon, bumisita kami sa isang technology park. Sa gitna ng mga matataas na gusali, magkakasamang nakatayo ang mga parke at pasilidad na pangkultura. Ang malalaking gusaling salamin ay kumikinang sa ilalim ng araw. Sa bawat gusali, nakasabit ang mga pangalan ng mga pandaigdigang kumpanya. Ipinaliwanag ng guide na ang lugar na ito ang sentro ng teknolohiya ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang mga IT company. Libu-libong inhinyero ang nagtatrabaho rito. Sa isang plaza sa harap ng isang gusali, may mga kabataang nagtitipon. Nang lumapit kami, nakita naming mga estudyante pala sila sa kolehiyo na may robot exhibition. Isang maliit na robot na kasinlaki ng palad ang kusang gumagalaw, umiiwas sa mga hadlang, at nakakakilala ng mukha para bumati. Tinanong ng kanyang kamahalan kung saan nila ito natutunan. Sumagot ang mga estudyante na sila mismo ang gumawa nito sa kanilang university club. Bagamat may tulong mula sa propesor, karamihan ay natutunan nila sa pamamagitan ng online courses at mga libro. Pauwi sa hotel, dumaan kami malapit sa University Belt. Oras ng uwian at puno ng tao ang kalsada. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga gusali ng mga review center. Bawat gusali ay may dose-dose ng karatula ng mga review center. Walang tigil ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng guide na ang dedikasyon sa edukasyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mundo. Bilyon-bilyong piso ang ginugugol sa mga review center taon-taon. Handa ang mga magulang na ibigay ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa harap ng isang review center, nakita kong papalabas ang mga estudyante. Pasado 10:00 na ng gabi. Mga high school at college students na katatapos lang mag-aral. Kahit pagod, hawak pa rin nila ang kanilang mga libro at notebook. Noong gabing iyon, nagtipon ang kanyang kamahalan at ang mga tagapayo sa silid ng hotel upang pag-usapan ang kanilang mga nakita. Lahat sila ay nagkaroon ng iisang conclusion. Ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon. Kahit walang likas na yaman, kung huhubugin ang mga tao, maaari silang umunlad ng ganito. Sabi ng isang tagapayo, ano ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya? Masyado tayong kampante. 2:00 ng madaling araw, biglang may sumigaw mula sa kabilang kwarto.
Agad akong tumakbo at nakita ko si Ginoong Jose Alvarez, isa sa mga tagapayo na nakahawak sa kanyang dibdib at nakahandusay sa sahig. Siya ay 72 taong gulang, may diabetes at high blood pressure. Maputla ang kanyang mukha, pinagpapawisan ng malamig, at nahihirapang huminga, mga tipikal na sintomas ng atake sa puso. Agad akong tumawag sa front desk para humingi ng ambulansya. Isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Wala pang 3 minuto, dumating ang staff ng hotel kasama ang 4 na paramedic sa silid. Mayroon palang emergency medical equipment ang hotel at may direktang linya sa isang kalapit na ospital. Ang kilos ng mga paramedic ay napaka-organisado. Agad nilang kinabitan siya ng portable ECG machine at oxygen mask. Isang babaeng mukhang leader ang naglabas ng tablet at kumonekta sa isang lugar. Sa screen, lumitaw ang isang doktor. Nagpakilala siya bilang isang propesor ng emergency medicine sa St. Luke's Medical Center at live niyang tinitingnan ang data ng ECG. Hinala ko ay acute myocardial infarction. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital, sabi niya. Nataranta ako at sinabing kailangan naming kumonsulta sa personal na doktor ng maharlikang pamilya. Ngunit matigas na sinabi ng paramedic, 5 minuto na lang ang golden time. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, manganganib ang buhay niya. Gumawa ng desisyon ang kanyang kamahalan. Magtiwala tayo sa mga ospital ng Pilipinas, sabi niya. Marahil ang mga nakita niya sa buong araw ay nakaimpluwensya sa kanyang desisyon. Isinakay ng mga paramedic ang pasyente sa stretcher at kinabitan ng IV line. Wala pang 1 minuto ang buong proseso. Nakahanda na ang elevator at sa labas ng hotel, isang modernong ambulansya ang naghihintay. Ang loob nito ay parang isang maliit na ICU, kumpleto sa iba't ibang medical equipment. Ang mga monitor ay live na nagpapakita ng vital signs ng pasyente. Mukhang mas moderno pa ito kaysa sa mga ambulansya ng Royal Hospital sa Madrid. Nang umandar ang ambulansya, isa pang nakakagulat na bagay ang nangyari. Lahat ng traffic lights ay naging berde. Kahit 2:00 ng madaling araw, may mga sasakyan pa rin, ngunit lahat ay tumabi. Ito raw ay dahil sa isang intelligent traffic system na automatikong nag-adjust kapag may dumarating na emergency vehicle. Sa loob ng sasakyan, nagpatuloy ang paggamot. Nakikipag-usap ang mga paramedic sa ospital sa pamamagitan ng tablet, tumatanggap ng utos mula sa doktor at agad na ipinapatupad ito. Unti-unting nag-stabilize ang presyon at pulso ng pasyente. 5 minuto lang, dumating na kami sa ospital. Sa entrance, 8 medical staff ang naghihintay. Tinawag nila ang pangalan ng pasyente at sinabing, handa na ang lahat. Idiretso na natin siya sa operating room. Lumabas ang isang propesor ng cardiology. Nagpakilala siya at sinabing nag-training siya sa Johns Hopkins Hospital. Aniya, mula nang umalis ang ambulansya, tinipon na niya ang kanyang team at nakuha na rin ang medical records ng pasyente. Tinanong ko kung paano nila nakuha agad ang medical records mula sa Espanya. Sumagot ang propesor. Sa pamamagitan ng Embahada ng Espanya, humingi kami ng emergency request sa ospital sa Madrid. 10 minuto lang, naipadala na ito. Napakaganda ng International Medical Information Exchange System. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng propesor na may bara sa coronary artery na nagiging sanhi ng kakulangan ng dugo sa puso. Kailangan daw maglagay ng stent para buksan ang ugat. Ang operasyon ay tinatayang tatagal ng 1 oras at kalahati. Dinala kami sa isang waiting area. Ang nakakagulat, sa isang screen, live na, ipinapalabas ang operasyon. Ito raw ay dahil sa prinsipyo ng transparent medicine. Kung gusto ng pamilya, maaari nilang panoorin ang operasyon. Ang operating room sa screen ay parang isang spaceship. 6 na malalaking monitor ang nakakabit sa dingding. Isang robotic arm mula sa kisame ang kumikilos ng may pambihirang precision. Ipinaliwanag ng isang nurse na ito ay isang AI-assisted robot na nag-aalis ng panginginig ng kamay ng doktor at nagpapataas ng katumpakan. Pagkalipas ng 15 minuto, nabuksan ang baradong ugat. Nagsimulang dumaloy muli ang dugo at naging stable ang tibok ng puso. Ngunit, masusing tiningnan ng propesor ang screen at sinabing kailangan ng karagdagang operasyon. May isa pa raw ugat na 70% ang kitid. Kung hindi ito aayusin ngayon,
May panganib na maulit ang atake sa loob ng 6 na buwan. Ang karagdagang operasyon ay natapos sa loob ng 15 minuto. Ang kabuuang oras ng operasyon ay 1 oras at 40 minuto. Nang ilabas ang pasyente mula sa operating room, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang pasyente ay ganap na gising at nakangiti. Ipinaliwanag ng propesor na dahil sa pulso ginawa ang operasyon, mabilis ang paggaling. 6 na oras lang, makakalakad na raw siya. Sa Espanya, pagkatapos ng ganitong operasyon, kailangan manatili sa ospital ng hindi bababa sa 2 araw. Dito, 2 araw lang daw, maaari nang lumabas. Ang bayarin sa operasyon ay nakakagulat din, humigit kumulang 500,000 piso, katumbas ng mga 10,000 dolyar. Sa Madrid, aabutin ito ng hindi bababa sa 200,000 dolyar. Habang papunta sa silid, isa pang sorpresa ang naghihintay. Mga robot ang naghahatid ng gamot at medical supplies sa mga pasilyo. Sa isang screen sa dingding, live na ipinapakita ang kalagayan ng bawat pasyente, isang system na nagpapahintulot sa nurse station na masubaybayan ang lahat ng sabay-sabay. Ang silid sa ICU ay mas maluwag at malinis pa kaysa sa suite ng hotel. Isang buong dingding ay salamin, tanaw ang gabi ng Maynila. Bagamat may iba't ibang medical equipment, moderno ang disenyo at hindi mo mararamdaman na nasa ospital ka. Ang pinakanakamamangha ay ang isang hologram na lumabas mula sa kisame. Ang puso ng pasyente ay lumitaw sa 3-dimensional form, live na tumitibok. Sinasabing isang AI ang 24 oras na sumusubaybay sa puso at agad na nag-aabiso sa medical team kung may anumang abnormalidad. Isang dedicated nurse ang itinalaga sa amin. Ang nakakagulat, matatas siyang mag-Espanyol. Nagpakilala siya bilang isang dayuhang nag-aral sa Pilipinas at nagtapos sa UP College of Nursing. Dahil daw sa kahusayan ng medical system dito na siya nagtrabaho. Naglabas siya ng tablet at ipinakita ang 24 oras na care plan ng pasyente. Detalyadong nakalista ang oras ng gamot, rehabilitation exercises at diet. Ginamitan pa niya ng 3D animation para ipaliwanag ang epekto ng gamot, side effects at tamang paraan ng ehersisyo. Binigyan din niya kami ng isang maliit na device, isang wearable ECG monitor. Isinusuot na parang relo. 24 oras nitong sinusubaybayan ang puso at live na ipinapadala ang data sa medical team at maaari ring ipadala sa personal na doktor sa Espanya. Kinaumagahan, nagsimula ang rounds. Ngunit hindi lang isang doktor ang dumating, kundi mahigit 10 medical staff. Mga propesor mula sa cardiology, endocrinology, rehabilitation medicine, nutrition at mental health ang nagtipon. Ipinaliwanag nilang ito ay isang multidisciplinary team approach, kung saan sabay-sabay na tinitingnan ng mga espesyalista ang pasyente. Isa-isang sinuri ng mga propesor ang pasyente. Ang kanilang paraan ay kakaiba. Hindi sila gumagamit ng stethoscope, kundi isang portable ultrasound device para tingnan ang puso at ibang organs. Agad na lumalabas ang imahe sa tablet at sabay-sabay nila itong pinag-aaralan. Ipinakita ng endocrinologist ang blood sugar chart ng pasyente na detalyadong nagtala ng pagbabago ng kanyang asukal sa dugo magdamag. Aniya, bahagyang tumaas ito ng 3:00 ng madaling araw, ngunit automatikong inayos ito ng isang insulin pump na konektado sa continuous glucose monitor at pinamamahalaan ng AI. Iminungkahi ng rehabilitation medicine professor na simulan na agad ang cardiac rehab, isang customized exercise plan gamit ang virtual reality. Sa isang screen, lumitaw ang isang 3D avatar ng pasyente na nagpapakita ng tamang postura sa pag-ehersisyo. Ipinakita naman ng nutritionist ang isang mas nakakagulat na bagay. Sinuri raw nila ang genes ng pasyente. Ang blood sample na kinuha sa emergency room ay agad na sinuri. Aniya, ang pasyente may uri ng metabolismo na mabagal sa sodium, kaya't naghanda sila ng isang customized low-sodium diet. Nagbigay din ng komento ang mental health professor. Sabi niya, posibleng magkaroon ng depression pagkatapos ng operasyon sa puso, kaya't magbibigay sila ng isang AI-powered counseling program na nasa wikang Espanyol. Pagkatapos ng rounds, tinanong ko ang cardiologist kung lahat ba ng pasyente ay nakakatanggap ng ganitong serbisyo. Sumagot siya, ito ang standard na pangangalaga sa ospital na ito, kahit para sa mga pasyenteng sakop ng PhilHealth. Nang dumating ang tanghalian, muli akong nagulat.
Lutuing Espanyol, isang low-sodium na paella at isda. Napakasarap. Ang nutritionist mismo ang lumapit para ipaliwanag na isinaalang-alang nila ang resulta ng genetic analysis at ang relihiyon at kultura ng pasyente sa pagdidisenyo ng menu. Noong hapon, pumunta kami sa rehabilitation therapy room. Kasing lawak ito ng isang gym na may iba't ibang exercise equipment. Lahat ng kagamitan ay konektado sa isang advanced monitoring system. Habang nag-iihersisyo ang pasyente, live na sinusubaybayan ang kanyang heart rate at blood pressure. Ang nakakagulat, isang matandang lalaki na 3 araw pa lang naoperahan sa puso ang naglalakad sa treadmill, kitang-kita pa ang tahi sa dibdib. Ipinaliwanag ng therapist na binibigyang halaga sa Pilipinas ang maagang rehabilitasyon. Mas maagang kumilos, mas mabilis ang paggaling. Sinimulan na rin ang VR rehab plan para sa aming kasama. Pagsuot niya ng headset, isang magandang dalampasigan ang lumitaw. Naririnig ang alon at nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nagsimula siyang maglakad sa virtual world na parabang naglalakad sa tabing dagat. Tinitingnan ng therapist ang monitor at ipinaliwanag na nasa tamang saklaw ang kanyang heart rate. Ang AI daw ang automatikong nag-adjust ng programa base sa kalagayan ng pasyente. Kinagabihan, lumabas ang resulta ng precision genetic analysis. Dinala kami sa isang conference room kung saan nakalatag sa pader ang isang buong genetic map. Ipinaliwanag ng doktor na ang pasyente ay may isang partikular na genetic mutation na nagpapataas ng panganib ng cardiovascular disease. Ngunit sa pamamagitan ng isang prevention plan, maaring mabawasan ang panganib ng 70%. Nakatanggap din kami ng isang customized na reseta ng gamot na tinimpla base sa genetic profile ng pasyente. Sabi niya, kailangan lang ng regular na check-up tuwing 3 buwan para maiwasan ang pag-ulit nito. Noong gabing iyon, sinabi ng pasyente mula sa kanyang silid, sa Madrid, aabuti ng 6 na buwan para matanggap ang ganitong paggamot. Dito, sa loob ng 1 araw, tapos na lahat. Sa 3 araw, ang pasyente ay ganap ng magaling at maaari ng lumabas. Maging ang mga doktor ay nagulat sa bilis ng kanyang paggaling. Sa huling check-up, lahat ng resulta ay normal. Ang function ng puso ay mas maganda pa kaysa bago ang operasyon. Nang kunin namin ang discharge papers, isa na namang sorpresa. Binigyan kami ng isang USB na naglalaman ng lahat ng proseso mula sa operasyon hanggang sa rehabilitasyon, mga video ng operasyon, lahat ng test results, at ang future management plan, kumpleto na may salin sa Espanyol. Bago umalis sa ospital, kinausap ng kanyang kamahalan ang propesor ng cardiology para magpasalamat. Matagal silang nag-usap sa opisina ng propesor. Tinanong ng hari ang tungkol sa medical system ng Pilipinas at kung paano ito umunlad ng ganito. Sumagot ang propesor, 30 taon na ang nakalipas, nahuhuli ang medisina sa Pilipinas. Ngunit sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon, pagbuo ng teknolohiya at pagreporma sa sistema, narating namin ito. Ang pinakamahalaga ay ang pilosopiya na nakasentro sa pasyente. Bumulong ang kanyang kamahalan. Dapat matuto ang Espanya. Pag-aaralan ko ang medical system ng Pilipinas. Napagdesisyonan naming mamasyal pa sa Maynila kasama ang gumaling na pasyente. Ang makalakad muli ng malusog ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Bumisita kami sa isang riverside park na inirekomenda ng ospital. Ang mga bike lane sa tabi ng ilog ay maayos at umaabot ng ilang kilometro. Dahil weekend, maraming pamilya ang namamasyal, nakaupo sa mga picnic mat, nagbibisikleta at tumatakbo. Ang nakakagulat, kahit pasado 10:00 na ng gabi, marami pa ring tao. May mga babaeng mag-isang nagjo-jogging, mga magkasintahan na namamasyal. Walang bakas ng takot kahit gabi. Ipinaliwanag ng guide na 24 oras na bukas ang parke at ligtas kahit gabi. May maliwanag na ilaw sa lahat ng dako at laging nagpapatrolya ang mga pulis. Ito raw ay posible dahil sa napakababang crime rate ng Pilipinas. Kumpleto rin ang mga pasilidad sa parke, malinis na banyo, drinking fountain at bike rental station. Kitang-kita ang masusing pag-aalaga para sa mga mamamayan. Tumayo kami sa isang tulay at pinagmasdan ang gabi ng Maynila. Ang walang katapusang ilaw, ang skyline, ang mga ilaw sa tulay, at ang mga sasakyan. Ito ay isang lungsod na puno ng buhay.
Bumulong ang kanyang kamahalan. Sabi nila, walang likas na yaman ang islang ito. Paano nila naitayo ang ganitong lungsod? Sumagot ang guide. Ang mga tao po ang aming yaman. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at teknolohiya, narating namin ito. Pumunta kami sa poblasyon na tinatawag na Multicultural District. Buhay na buhay pa rin ang kalsada. Bukas ang mga restaurant ng iba't ibang bansa at malayang nagsasama-sama ang mga tao ng iba't ibang lahi. Napadaan kami sa isang Spanish restaurant at pumasok. Ang may-ari ay isang taga-Andalusia na mahigit 10 taon nang nakatira sa Pilipinas. Aniya, napakasarap manirahan sa Pilipinas. Ligtas at mababait ang mga tao. Noong una raw ay nanibago siya, ngunit ngayon ay sanay na. Hindi raw nanlalait ng dayuhan ang mga Pilipino. Ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa mga paaralan dito at lumalaking maayos. Sa aming paglalakad, nakita namin ang isang moske. Ang pagkakaroon ng moske sa Pilipinas ay nakakagulat na. Ipinaliwanag ng guide na ginagarantiyahan ng Pilipinas ang kalayaan sa relihiyon at payapang nabubuhay nang magkakasama ang iba't ibang paniniwala. Pumasok kami sa isang convenience store. Kahit alas 11 na ng gabi, puno pa rin ng customer, estudyante, empleyado, matatanda, may bumibili ng kailangan, nagbabayad ng bills at nagpapadala ng pakete. Isang maliit na tindahan na maraming ginagampanan. Ang kahera ay isang mukhang 20 anyos na estudyante. Tinanong ko kung hindi ba mahirap magtrabaho sa gabi. Sagot niya, nag-iipon daw siya para sa matrikula. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Pabalik sa hotel, sinabi ng kanyang kamahalan, ang mga kabataan sa bansang ito ay sila mismo ang humuhubog ng kanilang kinabukasan. Walang nag-uutos, ngunit kusa silang nag-aaral at nagtatrabaho. Pagbalik sa silid, tumingin ako sa labas. Madaling araw na ngunit gising pa rin ang Maynila. Ang mga ilaw ng gusali, ang mga sasakyan sa kalsada, ang maliwanag na ilaw ng convenience store. Ito ay isang lungsod na hindi natutulog. Nagkaroon kami ng huling pagpupulong kasama ang mga tagapayo. Binalikan namin ang mga karanasan sa loob ng 3 araw. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang kahanga-hangang medical system, ang ligtas na mga kalsada, ang masisipag na tao, lahat ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Sabi ng isang tagapayo, masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit nakatutok ang mundo sa kanila. Sumang-ayon ang isa pa. Maraming dapat matutunan ng Espanya. Ipinahayag ng kanyang kamahalan ang kanyang desisyon. Bukas, pagbalik natin sa Madrid, agad tayong magsisimula ng reforma. Pag-aaralan natin ang medical system ng Pilipinas, tutularan ang kanilang paraan ng edukasyon at gagawa tayo ng isang lipunang ligtas. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang nakaraang 3 araw ay parang isang pelikula. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing, ngunit nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Kinaumagahan, oras na para bumalik sa Madrid sakay ng naayos na eroplano. Pag-alis sa hotel, nakahanay ang mga staff para magpaalam. Kahit 3 araw lang, ang kanilang masusing pag-aalaga ay hindi malilimutan. Sa sasakyan papuntang Naiya, sinabi ng kanyang kamahalan, ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay. Ang kasawiang palad ng emergency landing ay naging isang biyaya. Pagdating sa airport, nandoon na naman ang reception team. Sila rin ang sumalubong sa amin 3 araw na ang nakalipas. Magandang paglalakbay po. Sana ay bumalik kayo muli sa Pilipinas, bati ng team leader. Pagkatapos ng check-in, naglakad kami patungo sa departure gate. Hanggang sa huling sandali, perpekto ang serbisyo. Magalang ang lahat ng staff at mabilis ang proseso. Mas mahusay kaysa sa anumang airport sa Europa. Bago sumakay, lumingon sandali ang kanyang kamahalan. Sa kabilang banda ng gusali ng airport, bahagyang natatanaw ang skyline ng Maynila. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Lumipad na ang eroplano. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang lupain ng Pilipinas, ang Naiya, ang mga skyscraper, ang ilog Pasig, at ang walang katapusang syudad. Ang mga tanawing bumighani sa amin sa loob ng 3 araw ay unti-unting lumiliit. Tahimik sa loob ng eroplano.
Lahat ay tila abala sa kani-kanilang iniisip. Isang tagapayo ang tumingin sa labas at bumulong, "Gusto kong bumalik. Gusto kong matuto pa." 14 na oras ang biyahe papuntang Madrid. Sa mahabang paglipad, hindi kami naubusan ng kwento tungkol sa Pilipinas. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang kahanga-hangang medical system, ang malinis at ligtas na mga kalsada, lalo na ang tungkol sa medical system. Ang pasyenteng naligtas ang pinaka-emosyonal. Madaling araw akong bumagsak, 5 minuto lang nandoon na ang emergency team, 5 minuto papuntang ospital. Pagdating doon, handa na ang lahat, perpekto ang operasyon, at nakakagulat ang bayarin. Sa Madrid, aabuti ng 100,000 euros ang ganitong paggamot. Sa Pilipinas, wala pang 10,000 euros at mas maganda pa ang kalidad, sabi ng kanyang kamahalan. Kailangang reformahin ang medical system ng Espanya. Tutularan natin ang paraan ng Pilipinas. Mula sa emergency response system, tataasan natin ang kahusayan ng lahat. Napag-usapan din ang edukasyon. Ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang alas 10 ng gabi, ang mga estudyanteng kumikita ng sariling matrikula. Ang kasipagan ng mga kabataang Pilipino ay kahanga-hanga. Sabi niya, dapat maging mas masipag din ang mga kabataan sa Espanya. Sabi ng isang tagapayo, ang lakas ng Pilipinas ay galing sa edukasyon dahil walang likas na yaman, ang mga tao ang kanilang hinubog. Ito ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Dapat mas mamuhunan din ang Espanya sa edukasyon. Pagdating sa Madrid Airport, alas 3 ng hapon lokal na oras, daan-daang mamamahayag ang naghihintay. Ang karanasan ng hari sa Pilipinas ay naiulat na sa media sa Europa. Isang biglaang press conference ang ginanap. Ipinahayag mismo ng kanyang kamahalan na nagkaroon siya ng isang mahalagang karanasan sa Pilipinas at maraming natutunan, lalo na raw ang medical system at ang kasipagan ng mga mamamayan. Isang reporter ang nagtanong, "Ganoon ba talaga kaunlad ang Pilipinas?" Sumagot ang kanyang kamahalan, "Mahirap paniwalaan kung hindi mo makikita, ngunit ito ang katotohanan." Ang medical system pa lang nila ay hindi nalalayo sa Europa. Isa pang reporter ang nagtanong kung anong mga pagbabago ang plano niya. Sumagot ang hari na agad siyang makikipag-ugnayan sa Ministry of Health para pag-aralan ang medical system ng Pilipinas at kung posible, mag-iimbita ng mga eksperto mula roon. Pagkatapos ng press conference, bumalik kami sa palasyo. Kahit 3 araw lang kaming nawala, parang may nagbago. Ang mga nakita namin sa Pilipinas ay laging nasa isip namin. Noong gabing iyon, nagkaroon ng mahabang pagpupulong ang hari at ang mga tagapayo. Pinag-usapan nila kung paano ilalapat sa Espanya ang mga natutunan nila. Ang konklusyon, medisina, edukasyon, kaligtasan, kahusayan, lahat ng larangan ay kailangan ng pagbabago. Isang linggo pagkatapos, nagbigay ng isang pambansang talumpati ang kanyang kamahalan. Tapat niyang ibinahagi ang kanyang karanasan. Marami tayong dapat matutunan. Kailangan nating matuto ng may kababaang loob. Ang talumpating iyon ay nagdulot ng malaking epekto sa lipunang Espanyol. Ito ang unang pagkakataon na isang hari ang hayagang pumuri sa ibang bansa, ngunit maraming mamamayan ang sumang-ayon. Alam ng lahat na kailangan ng pagbabago. Agad na kumilos ang Ministry of Health. Bumuo sila ng isang team para pag-aralan ang medical system ng Pilipinas at nagpa siyang magpadala ng mga eksperto. Nagpa siya ang Royal Hospital ng Madrid na subukan ang emergency response system na tulad ng sa Pilipinas. Nagsimula na ring maghanda ng reforma ang Ministry of Education na nag-anunsyong pag-aaralan nila ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, lalo na sa pagpapalakas ng agham at teknolohiya. Isang buwan pagkatapos, opisyal na inanunsyo ng gobyerno ng Espanya na magkakaroon sila ng malawakang kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng medisina, edukasyon at teknolohiya. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing, ngunit nagbigay sa amin ng pinakamalaking aral. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman at maliit ang lupain, kung huhubugin ang mga tao, makakapagtayo sila ng isang dakilang bansa. Edukasyon, teknolohiya, at walang sawang pagsisikap ang lumikha ng himala. Ang emergency landing noong araw na iyon
ay hindi isang kasawian, kundi isang biyaya. Ito ang naging daan para makilala namin ang Pilipinas, isang dakilang lugar. Ang karanasang iyon ang naging simula ng pagbabago sa Espanya. Madalas sabihin ng kanyang kamahalan, "Sana isang araw makabalik ako sa Pilipinas." Sa pagkakataong iyon, bilang isang opisyal na panauhin ng Estado para matuto pa, hinihintay ko rin ang araw na iyon. Gusto kong muling maranasan ang kahangahangang islang iyon at gusto kong makita kung gaano pa ito umunlad. Ito ang kwento ng 3 araw na aking naranasan. Isang himala na nilikha ng isang emergency landing. Ang mahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ng hari ng Espanya na namangha sa medical system ng Pilipinas at ipinagsabi ito sa buong Europa? Mangyaring mag-iwan ang mensahe ng pagsuporta para sa bida ng ating kwento. Ito ang kwentong hatid sa inyo ng Estasyon ng Inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.